Dumating ang mga bida sa Mulberry City. Handa na ang mga Pokemon ni May upang sumali sa contest. Sinabi ni Joy sa kanya na ang Mulberry City na ang huling contest, isang buwan na lang bago ang Kanto Grand Festival, kaya labis na kinabahan si May. Uminom ng juice si May, ngunit nakakaramdam pa rin ng kaba. Papagalitan ni Drew si May kung hindi siya mananalo ng ribbon sa contest na ito. Nagpa siya si Ash na tulungan si May na magsanay para sa contest na ito. Biglang sumulpot si Harley sa likuran ni May at mapang-asar na binati ang mga bida. Sinadya niyang ihulog ang kanyang badge case para ipakitang napanalunan na niya ang lahat ng kanyang 5 ribbon. Sinabi ni Harley na hindi na niya kailangang lumaban, ngunit kailangan pa ni May. Sobrang nagalit si May kaya inaya na niya si Ash na lumabas upang mag-ensayo. Sinabi ni Brock kay Max na may magandang epekto si Harley kay May dahil kay Harley ay nakalimutan na ni May na ang contest na ito ang kanyang huling pagkakataon para makapasok sa Grand Festival. Gumamit si Kambaskan ng Fire Spin habang umiwas naman si Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit nagmintis. Pinayuhan ni Ash si May na kailangan niyang magtiwala sa kanyang mga Pokemon sa contest at magtitiwala rin ang mga ito sa kanya. Samantala, nagpaplano si Jessie na sumali sa contest bilang Jessie Bella. Tiwala siyang mananalo siya dahil gagamitin niya si Meowth. Plano niyang utusan si Meowth na magpatawa upang manalo sa contest, pero mariing tumanggi si Meowth dahil mas gusto niyang ipakita ang kanyang karanasan sa labanan kaysa ang magbiro. Dumating si Harley at sinabing hindi niya inaakala na si Jessie Bella ay miyembro ng loser na Team Rocket, gayunpaman, lumapit ito at sinabing tagahanga siya ni Jessie Bella, na ikinatuwa naman ni Jessie, pero ayaw pa rin nina James at Meowth kay Harley. Sinabi ni Harley na alam niyang natalo si Jessie sa bawat contest na sinalihan nito, kaya gusto niya itong tulungan, ipapahiram niya ang kanyang mga Pokemon dito, dahil napanalunan na rin naman niya ang lahat ng 5 ribbon kaya hindi na siya sasali. Mayroon lang siyang isang kondisyon, kailangang matanggal nila si May. Gustong malaman ni James kung bakit ganoon na lang ang galit ni Harley kay May, kaya nag-flashback si Harley, nasa paaralan siya noon at nananghalian. Itinira niya ang isang hotdog para sa huli, ngunit isang batang babae na kamukha ni May ang dumating at kinain ang hotdog. Nagalit si Harley dahil dito at nangakong maghihiganti. Naawa si Jessie kay Harley at nangakong aalisin ang banta. Pinalabas ni Harley sina Cacturne at Banette upang ibigay kay Jessie. Nagkagusto si Cacturne kay Jessie at niyakap ito. Sinabi ni Harley na kailangang matalo si May at sinabi kay Jessie na dapat niyang purihin ang kanyang mga Pokemon at pupurihin din siya ng mga ito pabalik. Sa loob ng gusali, puno na ang lahat ng upuan para sa huling contest. Nakita ni May si Lillian na ipinapakita ang ribbon at naalala niya sina Drew at Harley. Dumating si Jessie bilang Jessie Bella at sinabi kay May na siya ang mananalo. Sumagot si May na kailangan niyang manalo dahil mayroon na siyang 4 na ribbon, kaya naman napump up ang ibang mga contestant dahil mayroon din silang tig-4 na ribbon. Sa kabila nito, nanindigan siya sa payong ibinigay sa kanya ni Ash kanina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din si Drew upang manood ng contest. Pagkatapos ng ilang contestant na tila mga mahihirap talunin, sumabak na si Jessie. Pinalabas niya si Cacturne at naghagis ng labanos. Gamit ang needle arm, hiniwa ni Cacturne ang labanos. Sunod, naglabas si Cacturne ng cotton spores at pinaputok ang mga ito gamit ang bullet seed. Bilib na bilib ang mga hurado sa kanyang mga kasanayan. Ang sumunod ay si May, na pinalabas si Kambaskan, ngunit nadulas ito. Kinausap ni Harley sina James at Meowth na may ginagawang pandaraya upang sirain ang pagtatanghal ni May. Akmang gagamit ng Mega Kick si Kambaskan, ngunit dahil sa spiderweb ng Ariados na kinokontrol ni Meowth, nabigo si Kambaskan. Napansin ni na Pikachu at Ash na may kumislap na tila isang sapot na papunta sa itaas at pinuntahan nila ito upang tingnan. Naghagis si May ng frisbee at inutusan si Kambaskan na gumamit ng Sky Uppercut, ngunit nagmintis si Kambaskan. Nakita ni Ash sina Meowth at James na sinisira ang pagtatanghal ni May, kaya inutusan niya si Pikachu na gumamit ng Quick Attack, ngunit napigilan ito ng spiderweb ng Ariados. Gumamit si Kambaskan ng Fire Spin na sumunog sa spiderweb. Tinanong ni Harley sina James at Meowth kung bakit wala silang ginagawa. Aatakihin na sana si Pikachu ng Ariados, ngunit nasunog ito ng Fire Spin na gumapang sa sapot nito. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail na nagpatalsik sa kanila. Muling naghagis si May ng frisbee at lumabas si Kambaskan mula sa apoy gamit ang Sky Uppercut at tinamaan ang frisbee pabalik kay May. Hinagis ulit ni May ang frisbee at ibinalik naman ito ni Kambaskan gamit ang Mega Kick. Humanga ang mga hurado sa pagtatanghal at nakahinga ng maluwag si May, ngunit pagbalik sa waiting area ay nadismaya si May dahil sa preliminaries pa lamang ay nahirapan na sila ng husto. Dumating sina Ash, Max, at Brock upang sabihin kay May na sinasabotahe ng Team Rocket ang kanyang pagtatanghal. Ipinakita sa screen ang mga susunod na contestant na papasok sa susunod na round. Bagamat naging mahirap, nakapasok si May sa susunod na round kasama ni Jessie.
Sinabi ni na Ash, Max, at Brock na babantayan nila ang mga panggugulo ng Team Rocket. Binisita ni Harley ang kanyang nasunog na Ariados. Nakonsensya ang Team Rocket, ngunit sinabi sa kanila ni Harley na kailangan nilang maging malupit upang sirain ang pagtatanghal ni May. Naisip ni Jessie na para magtagumpay sila ay kailangan muna nilang alisin ang iba pang mga bubuwit. Ipinagpatuloy ang contest. Hindi pa magkakaharap sina Jessie at May, sa ngayon. Sinabi ni Brock na nabilib siya sa ginawang pagbawi ni May sa huling parte ng pagtatanghal nito at sinabihan niya si May na ipagpatuloy lang ang pagiging kalmado at mananalo siya. Sinuportahan siya ni Ash sa pagsasabing mapapanalunan niya ang huling ribbon. Sinabi ni Jessie bilang Jezebela kay May na wala siyang pag-asang manalo pagkatapos ng ipinakita niyang pagtatanghal. Galit na sinabi ni May kay Jezebela na mananalo siya at ininsulto rin ito. Aksidenteng nasabi ni Jessie na sabihin na lang yun ni May kay Harley, kaya mabilis itong umalis upang hindi makilala bilang si Jessie. Dumating si Drew, ngunit umalis nang marinig ang pagsuporta ng mga bida kay May. Gayunpaman, nakita ni Drew na sinabi ni na James at Meowth na nakabalat kayo kay Ash na may tawag ito mula sa kanyang bahay, kaya sinundan niya ang mga ito. Nagsimula na ang laban ni Jessie na pinalabas si Bayonet. Pumasok sina Ash, Brock, at Max sa isang kwarto kung saan dapat naroon ang telepono, ngunit ikinulong sila ni na James at Meowth sa loob. Nabunyag na ang kwarto ay isa palang bakal na container at pinalutang ito ni na Meowth at James sa langit gamit ang isang Meowth balon. Natuwa si Harley sa balitang ito at mas lalo pang natuwa nang makita niyang nanalo si Jessie sa laban nito. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit tumalbog lang ang atake. Bigla silang nagsimulang mahulog dahil may nagpaputok sa balon. Gumamit ang isang Flygon ng Sandstorm upang ibaba sila ng dahan-dahan. Samantala, pagkakataon na ni May, pinalabas niya si Squirtle at ang kalaban niya ay inilabas ang kanyang Skarmory. Nagsimula ang Skarmory gamit ang Steel Wing, ngunit sinalag ito ni Squirtle gamit ang Rapid Spin. Nakababa na sina Ash, Brock, at Max, at gumamit ng Flamethrower ang Flygon ni Drew upang palayain sila, ngunit sinabi ni Drew na kailangan nilang makabalik agad dahil nasa panganib si May. Gumamit ng Ice Beam si Squirtle, ngunit umiwas ang Skarmory. Gumamit ang Skarmory ng Swift, bagamat gumamit naman ng Bubble si Squirtle para kontrahin ito. Si May ang nanalo, dahil naubos na ang oras at mas kaunti ang nabawas sa kanyang puntos. Nagmadaling bumalik sina Ash, Brock, Max, at Drew sa gusali ng contest, ngunit nahulog sila sa isang butas. Hinarangan ni na James at Meowth ang butas ng mga bakal at sinabing masaya sila na nakipagtulungan sila kay Harley. Nagulat ang mga bida nang marinig ito at umalis na ang Team Rocket. Pinalabas ni Brock si Fortress na gumamit ng Rapid Spin upang sirain ang mga bakal. Kinalaunan, ang natirang dalawang contestant ay sina May at Jezebela. Bumalik sina James at Meowth kay Harley. Inutusan ni Harley si James na ilabas ang kanyang mga Pokemon at sinabi na nakatayo sila sa ilalim ni May at doon nila gagawin ang kanilang plano. Pinalabas ni James sina Cacnea at Mime Jr. upang tulungan si Harley. Sinabihan sila ni Harley na maghintay sa kanyang hudyat para sa pagsisimula ng plano. Gayunpaman, dumating ang mga bida upang sirain ang kanilang plano. Sinabi ni James na gusto lang ni Jessie ng kasikatan, kaya nalaman ng mga bida na si Jezebela ay si Jessie. Gusto pa ring ituloy ni Harley ang kanyang plano, bagamat sinabi ni Max sa kanya na labag sa patakaran ang pagpapahiram niya kina Bayonet at Cacturne kay Jessie. Gayunpaman, kinurek sila ni Harley na walang patakaran laban sa pagpapahiram ng Pokemon. Sinabi ni Harley kay Drew na hindi siya dapat galitin nito dahil magkikita pa sila sa Grand Festival at ganoon din ang sinabi ni Drew sa kanya. Umalis sina Harley, James, at Meowth. Nagpasalamat si Ash kay Drew sa pagliligtas sa kanila, bagamat sinabi ni Drew na ginawa niya lang yun upang may sumuporta kay May. Samantala, nagsimula na ang laban, pinalabas ni May si Squirtle at ang Bayonet naman ni Harley ang kay Jessie. Gumamit ng Thunder ang Bayonet na nagpabagsak kay Squirtle. Gumamit si Squirtle ng Ice Beam na nagpayelo sa Bayonet. Gayunpaman, inalis ng Bayonet ang pagkayelo nito at gumamit ng Will-O-Wisp. Pero pumasok si Squirtle sa loob ng shell nito, kaya maliit na pinsala lang ang natamo nito. Gayunpaman, namangha ang lahat sa pag-ataking ginawa ng Bayonet. Gumamit ng Thunder ang Bayonet, pero gumamit ng Bubble si Squirtle upang ipawalang bisa ang atake at patamaan ang Bayonet. Nadismaya si Jessie at sinigawan ng Bayonet. Gumamit ng Frustration ang Bayonet na nagdulot ng matinding pinsala, bagamat pumasok si Squirtle sa loob ng shell nito. Gumamit si Squirtle ng Rapid Spin na nagpaikot ng sobra sa Bayonet. Ininsulto ni Jessie ang Bayonet na gumamit naman ng Will-O-Wisp pero umikot si Squirtle upang iwasan ang lahat ng ito. Gumamit ng Thunder ang Bayonet bagamat umiwas si Squirtle at tinakol ang Bayonet ng malakas na ikinagulat ng Team Rocket at ikinagalit naman ni Harley. Akmang gagamit ng Frustration ang Bayonet kaya gagamit sana ng Ice Beam si Squirtle ngunit naubos na ang oras.
Nagulat ang lahat dahil sina Jessie at May ay may parehong bilang ng natitirang puntos. Dahil tabla ang resulta ng laban, muling maglalaban sina May at Jessie pero sa pagkakataong ito ay kailangan na nilang ubusin ang puntos ng kanilang kalaban at wala ng limitasyon sa oras. Habang pinalalakas ni May ang loob ni Squirtle, binalaan naman ni Jessie ang Baynet na dapat ay manalo ito. Gumamit ng Thunder ang Baynet pero nakaiwas si Squirtle at gumamit ng Ice Beam na iniwasan rin ng Baynet. Gumamit ng Will-O-Wisp ang Baynet, ngunit nag-rapid spin si Squirtle at gumamit ng Bubble upang ipawalang bisa ang atake. Gumamit si Squirtle ng Ice Beam na nagpayelo sa Baynet at tinakal ito. Sinabihan ni Jessie ang Baynet na bumangon, ngunit naubos na ang lahat ng puntos ni Jessie, kaya si May ang nagwagi. Gumuho ang mundo ni na Jessie at Baynet, ngunit pinalakpakan pa rin sila ng mga manonood para sa ipinakita nilang magandang laban. Ibinigay ni Raul kay May ang ika-5 ribbon nito at nagpasalamat para sa magandang pagtatanghal. Sinabi ni Lillian sa lahat na ang Grand Festival ay gaganapin sa Indigo Plateau, at siguradong maraming mas malalakas na galaw na makikita doon kaya dapat silang pumunta. Galit si Harley dahil hindi nanalo si Jessie at tinawag ang Team Rocket na mga bobo. Gayunpaman, natuwa pa rin si Harley dahil magagawa niyang lampasuhin si May sa Grand Festival. Lumapit si May kina Ash, Brock, at Max na may dalang envelope na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Kanto Grand Festival. Nakita ni May si Drew at sinabi sa kanya ni Ash na iniligtas sila ni Drew. Nilapitan ni May si Drew at sinabi dito na pupunta siya sa Indigo Plateau. Umalis na si Drew at kumaway kay May bilang pagpapaalam. Masaya si Ash na mapapanood niya si May na lumaban sa Indigo Plateau, ngunit ipinaalala sa kanya ni May na kailangan muna nilang pumunta sa Battle Pyramid upang panoorin siyang kalabanin ng huling Frontier Brain.